Dati kasi po talaga, emotional talaga ako. Actually, kabaligtaran niyo ako. Dati, para magalit lang ako. Ngayon kasi, pag galit sa akin, mas galit ako. Bakit? Kasi competitive ka na. Hindi lang Competitive. Kahit siguro si Ernie Baron, hindi niya alam lahat. Diba? Uy, siya. Alam niya na lahat. May iba't ibang movements yung mga tao na pag na medyo ma-observe mo yon, alam mo na kung ano ba, galit na ba siya, meron ba siya, nahihiya ba siya. ano ba sila? Mabait ba sila dahil mayaman sila o mayaman sila dahil mabait sila? Kasi madali po talagang maging mabait. Pag okay, Marami kang pera. marami kang- ganun. Pag okay naman yung sitwasyon mo. Feeling ko kaya balance din kami ni Ninang. Kasi manipulative ako, siya genuine. Oo. She sees the goodness in people. Ako naman, I see sees the the bad in evil. people. Oo. Good job. Kaya balance lang. Pero Oo, yun pero nga, diba? yun, The only dumb questions are those questions that were never asked. Kaya ang asawa ko nagsulat ng love letter kahit hindi siya vocal na person. Hindi daw siya vocal, pero kalbo lang siya. So Law 21, seem dumber than you mark. Strategic underestimation can be a powerful tool by appearing less intelligent or capable than you truly are. You can lull others into a false sense of security and control the situation from a position of perceived weakness. The principle play the fool to catch the fool encapsulates this strategy. When others believe they have the upper hand intellectually, they often let their guard down and reveal more than they intend. So usually, yung mga matalinong tao na trick sa ganitong strategy kasi akala nila parang wala ka lang. Pero sa sobrang playing dumb mo, mas sila yung nag-e-effort compared sa'yo. So, parang ano lang siya, parang magpabibo ka responsibly kasi if you go like, yes, alam ko yan, papagawa lahat sa'yo yan, and then, the way I see it, tapos parang wala lang, yung sahod mo same pa din, pero yung job description hindi napasok sa contract nyo, ang dami mo nang ginagawa. So, mas okay if mag-play dumb ka minsan kasi you've learned those things for how many years, tapos para lang i-low blow ka. Who wants to share? Ate Jan, saan ka? Yes, hello. So sa 3, alin doon yung applicable sa life mo? Yung daily, ma-apply mo siya daily? Ano ulit yung isang law, yung 19? 19. What is 19? No, Know who you're dealing with. Ayan. Kasi 'di ba kanina nung sinabi yan nung binabasa yan ni Ying, sabi niya, ay Ate Jans, ikaw to. Which is true. Hindi, kasi before po, parang, I think Ate Eloy ko yata ito narinig. Ayaw ko, basta may napakinggan akong person na parang, dati, hindi ko ma-identify ng maayos yung emotions ko. Yung when I feel frustrated, ang result ko ay I'm angry. When I'm sad, I'm angry. When I'm confused, I'm angry. Tapos parang, parang in a while, naging blur siya sa akin. Hindi ko na ma-identify kung ano yung nafe-feel ko. So, kaya lagi lang siya nagiging angry. Tapos parang, naalala ko lang yung part na to, and ito yung nag-resonate sa akin. Kasi, nakikwento ko rin na hindi ako ganong ka-observant na person. Talagang jump na lang ako. Sabihin ko yung thoughts ko, tapos I will let the chips fall, ganon. And then eventually, dahil nga ganon yung ginagawa ko, I
unconsciously hurt people with my words or may mga ma-offend ako na hindi ko alam, yung parang edge na parang nami-misunderstand din siya. So parang sa akin, I learned it the hard way na dahil hindi ako ganun ka keen observer sa mga tao before, I get to hurt people na ayoko namang gawin sana. And one of the things na natutunan ko is to really be sensitive with the people around me. Na parang mas naging self-aware ako na, am I being too much to this person? Kasi ayoko rin naman at the same time na ma-feel nila na I'm being a burden to them. So, medyo nagiging ayoko siya. It's a hard balance for me. Kasi yung dahil may extreme independence din ako, at some point or at some level na sobrang ayoko maging burden, hindi naman ako nag-accept help. Kasi dahil ayoko maging burden, na parang basta sobrang weird nung black and white ko. Pero yun, for me, itong law na to somehow reflects what I'm going through right now. Because yung reactions ko or yung mga nangyayari sa akin is also dependent or connected to the people around me. So right now, very conscious of tao sinusurround ko yung sarili ko. I'm very picky with the people that I go out with. Kahit nga yung mga group of friends ko, medyo tinitrim down ko. Yung kapag hindi okay yung influence sa akin, nag-let go ako, ganun. Kasi parang may nabasa din ako sa book na binabasa ko ngayon na parang kapag daw masyado ka namang self-aware sa mga people sa paligid mo, pag masyado mo sinusuppress yung anger or yung negative emotions mo, sometimes nasusuppress mo rin yung good emotions sa sarili mo. Kasi you get lost in the process. And you will be reminded by that pag may mga taong nag-care sa'yo na magsasabi nun. Parang, uy, parang nag-iba ka. Uy, parang galit ka today. Pero dapat di ka man galit. Ganun. So, it's really nice to know the people you're dealing with. Kasi, sila yung magiging influence sa buhay mo, regardless if you want it to happen or it just naturally happens. Kasi you give off influence as much as you take influence from other people. So dapat maging selective ka, maging purposeful ka kapag nag-create ka ng relationship sa mga tao. Yung way na hindi sila yung makaka-harm sa'yo and all, ganun. Ayoko na, napagod na ako, nagugutom na rin ako. Thank you po. I think it's a millennial thing, yung Sorry mga naman, Ying! Ay, okay. millennial ako no? I mean, I feel you kasi at 32, hindi ko din ma-identify yung emotions ko. Like, it's just angry and happy. Tapos, I can't identify sad. Like, if I'm sad, feeling ko I'm the problem. So, parang skip the sad, suppress the sad, then angry na. Parang ganun siya. So, mahirap lang siya kasi I don't know, it's a generation thing, hindi ko alam eh. Pero kasi parang in a way kasi 'di ba parang we're built to be resilient. Pero parang strong lang at a certain level of resilience, nakakalimutan mo na ay tao ka rin, kung may strength ka, may weaknesses ka rin, kung magaling ka sa ibang bagay, may mga weak points ka rin na dapat na-acknowledge mo. And kapag yun, kaya nagiging angry yung emotion kasi you don't want to feel it kasi you want to be strong all the time. Diba? You want to be strong, to feel strong all the time. So when things doesn't happen your way, you get angry. Parang ganun. Tapos naging therapy session. Okay, next patient. Alam mo na, Jana, naalala ko kasi meron akong friend na na dati, parang ganyan lang din yung emotions ko. Very very contained to several emotions lang. Yeah. Pero kasi may pinagdadaanan siya noon, tapos pinento niya sa akin yung discussions niya with his therapist, ganun. Tapos doon ko na-realize na I need to identify what I feel so that I know how to deal with it. So same way na when I connect with other people, alam niyo yung nano or micro yata yun, micro gestures, micro-linguistic or something like that. So, may iba't ibang movements yung mga tao na pag
medyo ma-observe mo yon, alam mo na kung ano ba, galit na ba siya, meron ba siya, nahihiya ba siya. Yung ibang natutunan ko during sa training kasi, kunyari, nakaganyan yung listener mo, ibig sabihin, binablock off ka niya. So, hindi ka niya pinakinggan. Mas mataas yung tingin niya sa sarili niya. So, you have to lower that down. Lang. Nilalamig lang. Lang. Makikita mo yung stance ng nilalamig tsaka yung nakaganyan. Okay. Yung parang Okay. binablock off ka niya. May difference siya, ganun. So, yun yung mga sa microlinguistics, meron silang mga tinitingnan na gano'n. Hindi ko pa alam lahat naman, no? Pero, it's good to learn those things so that you know how you would speak to the person. Kasi mamaya galit na siya, tapos ikaw, coming off, energetic din, di baka mag-clash kayo. Diba? Or, hindi mo alam kung ano yung ire-react niya sa sasabihin mo. Meron nga kanta na parang you don't know the people that is in front of you. Hindi mo alam kung ano yung dark in their head, ganyan. So you have to be careful. Alam mo, very siya, nalala ko may nagsabi na yung mga division ng chapters natin, it aligns together. Kasi yung 19 and 21, 21 is, nga yun? Play soccer to catch the soccer, yan. Play them. Ang weird din kasi napapasok ka sa room na parang alam mo na lahat. Diba? Correct. And you don't know the people in that room. So you need to be able to understand, hindi naman play dumb, but feel the room. What does it feel? What are the people thinking or doing? Or ano yung magiging response nila sa mga sasabihin mo? And yun nga, don't commit to anyone yung 20th. It's not something na magiging bias ka. Ay, baliktad. It is something na wag kang maging bias. But more of understanding what the people or what the people around you is going to be able to provide. So, or share with you. Diba? So, ayun lang. Naalala ko lang doon sa lahat na sinabi ni Ate Jana. Si Kuya Earl parang may gustong sabihin. Yung Law 21, connected kasi siya dun sa do not outshine your master. Naalala niyo pa ba yun? Isa sa mga Yes. unang law. Yes. Tapos kasi, sobrang applicable siya kapag, for me, very applicable siya when you're starting pa lang sa work. So, parang every time na pumapasok ako sa bagong work, hindi naman ako nagpi-play dumb, pero ask the stupid questions, kumbaga. Kasi that's how you learn eh. So do not be afraid to ask the stupid questions. Kasi minsan, hindi ko alam if it's a Filipino thing, pero kasi yung mga banyaga, they ask kahit sobrang simple na tanong, parang yung feeling mo self-explanatory na. Pero itatanong pa rin nila yun kasi parang ang rule is never assume that you know. Yung mga foreigner, mga banyaga. Pero ang Pinoy, ang napansin ko sa Pinoy is we don't ask questions kasi parang takot tayong magmukhang tanga. Na parang takot tayong parang hindi natin alam yung isang bagay. Which, anong nangyayari? Dahil nga takot tayong magtanong, lalo nating hindi alam yung isang bagay. So for me, it's better to ask the stupid questions, get mentored, get coached nung bago ka pa lang para at least ang ko rin kasi dun is yung the best way to learn is to learn from other people's mistakes. So kung kaya mong i-absorb yung mga mga information, the better. Also, hindi ko alam kung baka nga tama si Jana ba may pagka-manipulative ako, pero nag-work kasi to sa mga boss ko sa grocery. Anong ginagawa mo? Manipulate them. Hindi ko naman sila pero parang yung lagi mong kukunin yung confirmation nila. Yung buy-in nila. Can I do it? Parang can I do this? Gano'n. Yung lagi mong tapos pag may ginawa ko, sobrang minor lang naman for me. Pero sabihin ko pa rin, I did it because you said.
you said to do it, yung mga ganon. Tapos na ano sila doon, parang natutuwa sila sa parang, parang sip-sip. Pero So ganon. now you know. Thank you for the law. Now you know. At ang laws importante of dyan, power. dear, self-aware ka. Yun yung important Oo. doon, self-aware. Thank you, Robert I think Green. it's not ano naman eh. I think it's not playing dumb naman eh. It's more on humility ata. Na parang, okay, hindi ko alam. Pero pag yun yung naisip ko na connection niya Ying talaga, yung mga, especially kapag kapag kunwari nag-onboard ka ng new team member, pero kasi mataas na yung position nila sa work nila previously, alam mo yung may ego na, parang takot nang magtanong, takot nang yung parang ayaw kasi nila magmukhang beginner ulit. Kaya nangyayari tuloy, nai-skip nila yung mga minor details, yung mga small things. Lalo sila nagmumukhang stupid, sa totoo lang. Which is, sobrang Correct. hindi magandang tingnan. Especially if, dapat alam mo na to, di ba? Kasi hindi mo na nga tinanong parang ganon. Ayun lang. So, yung gano'n, don't be afraid to ask questions, guys. Kahit gaano ka stupid pa yan, feeling nyo. If your goal is to learn something, parang yun lang. Ask it away. Don't be afraid. Yun lang po. Although medyo pang Decepticons yung Law 21. Pag binasa nyo siya, medyo pang Decepticons talaga siya. Pero yun lang yung nakita ko medyo silver lining. Hindi ko alam if ilang stupid questions na tinanong ko kay Ate Pepper at kay Ate Jana. So, hopefully tinatali yung. Tapos ibabalik niya sa akin. Don't worry. At saka, you treat it as parang as a learning opportunity. Yun nga, di ba? Parang, dahil you want to look smart, you're afraid to ask questions. Pero because you didn't ask, nagkakamali ka. Or hindi mo nakukuha yung tamang information because you'd like to look smart or you'd like to look good doon sa taong yon, di ba? Pero at the end of the day, you have to treat it as a learning experience na hindi naman talaga, not everyone knows everything. Kahit siguro si Ernie Baron, hindi niya alam lahat, di ba? Uy, Siya, alam niya na lahat. Kasi, rest in peace po. Ayaw nga. Tsaka Si Baron, tsaka Sorry Diana, din. Kuya Kim na lang, Kuya Kim. go out here. Gusto ko rin yung mga nag-a-ask ng simple questions. Yung mga akala natin parang di ba parang self-explanatory na to? Pero pag natatanong siya ng mga team members, especially ng bago, parang napapa-question ulit ako na, baka ina-assume lang natin na dapat alam na nila. Pero baka dapat pala mas i-discuss pa natin further. Okay. So, para sa akin, as on a leader standpoint naman, nakakatulong din sa amin mag-reassess ng SOP, ng instructions, kapag you ask more. Kasi doon namin okay, hindi pa pala enough yung information. Pero if you don't ask, siyempre kami, ang assume namin is, Alam nagets nyo na, alam nyo na. Kaya ang weird kapag you didn't ask, kunyari may diniscuss kami sa town hall, tapos hindi kayo nagtanong, tapos mali yung gagawin nyo, o kaya magtatanong kayo after a month, ganun. At least Mas weird nagtanong. yun. Kahit medyo late. Pero yun pero nga, diba? yun, The only dumb questions are those questions that were never asked. Correct. Tama ka dyan, Ate Peps. Kasi I think people has the ego din na parang hindi ko to tatanong kasi yan that's the problem na ayaw mo maging mukhang tanga. Ako kailangan maybe the society din nag-build na maging ganun. I don't know. I'm not blaming the society. I'm blaming myself siguro. Si Eloy, parang may gustong sabihin yung birthday girl. Of course. It's your time to shine. Ano yung 19? Yung 19 ay Know who you're dealing with. the 20 is do not commit to anyone. not commit to anyone. Tsaka yung isa, yung last, is look dumber than your mark. Ang pinaka na-resonate sa akin is yung una, 19.
Yan. So know who you're dealing with. Kasi especially when people are acting up. Yan. So madali kasi na mag-react, mag-judge, at parang mas weighed ka dun sa emotion na or sa energy na tao na yun. Pero minsan you have to ask yourself, saan ba siya nanggagaling? Yun. Kung saan nanggagaling yung tao na yun. Kasi ako ayoko talaga ng negative energy kasi mabilis mahawa. So, tinatry ko i-resist and parang yung logic behind it na I don't want to. Dati kasi po talaga, emotional talaga ako. Actually, kabaligtaran niyo ako. Dati, parang magalit. Lang ako. Oo, na medyo Santa. Santa. Iba tayo, naiba tayo kahit parang ikaw na yung everybody, iyak ka na Mama lang. Mary ka te, Mama Mary. Kahit di ka magsasabi, babatawarin kita, ganon. Ganon Yeah. tayo dati. Until, panahon, Na-trauma na. natutuwa na ako. Natuto na rin ako mag-active. Natuto na rin akong i-defend yung sarili ko. Pero teka, mali to. Hindi sa iiyak na lang ako. Gigil ka na rin, gano'n. Galit na rin ako. Galit na ako ngayon. Ayun, eto na ako, galit na ako. So parang kabaligtaran niya rin sinasabi niyo na laging galit. Naman, lagi akong iyak. Kasi feeling ko pinagliya ako sa drama, sa mga Wait lang, television. ate, ikaw ba yung type of person na kapag nakikipag-argue, tapos parang intense yung argument, yung nagluluha na yung mata mo, yung naiiyak ka sa argument, gano'n. Iyak na lang ako. Ngayon kasi, pag galit sa akin, mas galit ako. Bakit? Kasi competitive ka na. Hindi lang Competitive. Hindi na na sila sila yung galit. magpapatalo. Ganon. Ganon dapat. Mindset Galit mo. ako. Kasi, bakit? Kasi, babalikan ko yung mga panahon na, wait lang, nung unang panahon, hindi ako nagagalit, iiyak lang ako siya. Bakit ngayon, na itong maliit na bagay, galit ka na sa akin? So, mas gagalit ako kasi, bakit ka nagagalit sa maliit na bagay? Ako nga dati, hindi ako nagalit, pero malaking bagay. Balik ka na tuloy. Magalit na ako kasi nagpasensya ko dati. But parang sa point ko, ba't hindi ka marunong magpasensya ngayon? Kasi ako nga nagpasensya dati, sobrang malaking bagay. O kayang pagpasensyahan. Ganun. So parang may mali. Pero yun, natuto na rin akong magalit. Pero ngayon, especially sa work setting yung sinasabi ko na setting na yun ay kaming mag-asawa. Kaming mag-asawa, iba yung relationship. Sa professional setting, pag galit yung isang tao, imbis na kailangan mas magaling ako, mas galit ako. Kasi ako yung boss dapat mas galit ako, di ba? Wait lang, di ba boss mo parang gano'n? Parang gano'n. Hindi kasi ako nagpapadala sa emotion ko na parang saan ba siya nanggagaling? Ano ba yung dahilan? Bakit? Sakit? So, tinatry ko talaga na ilagay yung sarili ko sa punto de vista nung other person. Kasi ako, kapag kasi okay ka na sa buhay, sa totoo lang, yung sabi dun sa Parasite movie, ano ba sila? Mabait ba sila dahil mayaman sila o mayaman sila dahil mabait sila? Kasi madali po talagang maging mabait. Pag okay Marami kang pera. Correct. Ganun. Pag okay naman yung sitwasyon mo, pero mas madalas kasi, kaya ganun yung mga tao is, hindi okay yung sitwasyon nila, or they're not feeling well, for example, physically, or maybe hindi maayos yung emotional state nila, or may problema sa family. Marami kasing pwedeng reason. It's just, minsan kasi nga daw, kaya tayo ng anger is it gives us the hormone, the fighting hormone para to feel strong. So that's our Napindot nyo kasi si anger. Huwag nyo pindutin si anger. defense mechanism natin siya para magkaroon pa tayo ng fighting spirit. So minsan it's also a cry for help na I'm trying to be strong Yeah. actually. So Trauma response. response saka fighting mechanism para makasurvive. So it's not all because this person is talagang galit sa'yo. Maybe the person is just angry with what's happening, with the situation, not with the other person on the other side. So yun, ginagamit ko siya definitely. And alam niyo naman na hindi ako madalas magalit. Hindi ako madalas magalit except sa mga anak ko, pero mga anak ko lagi ako nakasigaw.
Basta mami, wag mo na daw silang paluin, mami. Hindi naman Hindi, namamalo. hindi, Hindi nga daw namamali si mami. Malo ako recently. Kasi Ay, nabasag, talaga ba? basag kasi yung Ah? salamin ng cabinet. Marami na daw po kasi siyang nabasag. Okay na, te. Okay lang. Ano nga kasi yung pangalawa, di ba? Medyo fish and 20. Do not commit Do to not commit to anyone. anyone. to anyone is parang yung isang law na parang counter ano naman sa isang law na do not build a wall to protect yourself. So, ilagay niyo lang din siguro sa tamang application nito kasi if you're not committing to anyone, baka kasi you're missing out on something din kung masyadong mo naman pinaprotektahan yung sarili mo. And then number 3 naman is hindi kasi ako deceptive na tao din para lang wala kasi sa intention ko na parang sisinuhin ko muna yung tao. Kasi nga by default ako ay may trust in humanity na parang by default mabuti kang tao unless you prove me otherwise. Hindi ako yung para may deception in the beginning na ay, kunwari, mag-pretend na ako na ganito para ma-check ko lang kung anong klaseng tao. Hindi ganun. So, kaya hindi siya masyado apply din sa akin. Sa ayoko din na parang dinideceive ko din yung mga tao na kunwari, magpe-pretend ako na tao nasa, ganun. Kasi parang sinusubok mo yung tao eh. You're also to commit something bad without their consent, diba? Kasi sinusubok mo sila eh, diba? Sinusubok mo sila doon sa in a bad situation na parang hindi naman nila ginusto yun. So hindi ako ganun by default. Ayun po, thank you. Mayroon pa bang gusto mag-share? Parang may hindi pa nakapag-share. Ay ba? Sa akin naman, ang take ko naman doon, mabait talaga si Ninang. Kasi sa akin, cautious ako na person. Kaya ako check it out muna ng person. Check it out. Kasi cautious ako dahil madali kasing ma-take advantage yung mababait na tao. Kagaya ni Ninang, diba? Pero feeling kaya ko, mas good balance. Feeling ko, sorry, umuulan na po ng malakas. Feeling ko po it's a good balance na, kunyari, judgmental ka, na si ate hindi. Para at least may tao mag-pull back sa'yo na, uy, masyado kang judgmental, okay naman siya. Or, actually, yun yung way feeling ko around. kaya balance din kami ni Ninang. Kasi manipulative ako, siya genuine. Oo. She sees the goodness in people. Ako naman, I see the bad in evil. people. Oo. Good job. Kaya balance At saka, lang. At yun nga, pag kunyari masyado namang mabait si Ate Eloy, parang, huy, magising ka sa katotohanan, niloloko ka niya. Mga ganon. Oo. Yan. Okay din. Okay din. Oh, hi CJ. You're here pala. Hindi kita nakita. Sorry. Medyo nawawala-wala kasi yung net. Pero siguro dun sa application ng mga laws na na-discuss today, parang sa akin, ang pinaka feeling ko nagagamit ko for most of the time is yung law 19 talaga. Parang yun nga, observant kasi ako na tao. So parang I try to know the person muna before, like very naman ako, parang mabilis akong close sa mga tao, pero ina-observe ko muna kung okay ba to, is it someone na I can parang I can pour my heart with, or kailangan limit lang ako, I have yung parang meron akong boundaries with this person, dapat ba civil lang and everything. Kasi it's very important that you really know who you're dealing with, especially sa work, kasi sometimes diba pagka sa workplace kasi hindi rin naman talaga lahat friends mo. So, you really have to know the people around you. And then, yung dun sa
ibang laws na na-discuss, like do not commit to anyone. I think it's very applicable when it comes to yung na-mention din kanina na you just under-promise but over-deliver. Na hindi yung parang you don't set expectations agad na kaya ko tong gawin agad-agad. You try to see muna na okay, ito lang yung kaya kong gawin and just give a reasonable timeline para hindi naman mag-expect too much of you yung person. Ayun. Tapos yung dun sa parang yung last law na discuss, like ito minsan ginagamit ko to be honest, yung hindi ko kasi ina-assume na alam ko na lahat. Parang I try to ask the questions as much as possible and try to really learn more about the situation. Yung parang yung sa application na kahit na may mga bagay na possible alam mo na, minsan kasi iba pa rin, especially in a new work setting. So, dapat you really ask the questions as much as possible para you can learn from others din. So, yun lang naman. Pero very very applicable din naman siya on a day-to-day scenario, I would say. Mag-share pa ba? If not, I want to say a few words. Go. Okay. Wala na. Wala na ba? Hey. Thank you sa lahat ng nag-effort and nakakatawa pati mga clients, binulabog nyo. Very game naman sila. Thank you sa mga lolo na nag-message. Sa marketing team na alam kong nag-edit ng mga videos at nag-abala. Kaya hindi ko nakita sa Hindi ko nakita sa Canva yan. Sa CapCut. So magaling na kayo Congratulations. Alam niyo naman kasi na mababaw lang naman ang kaligayahan ko. Talaga words of affirmation is my love language. Kaya ang asawa ko nagsulat ng love letter kahit hindi siya vocal na person. Hindi daw siya vocal pero kalbo lang siya. Nakakainis naman yun. Inisip mo ba yung joke na yan? Feeling ko kaya gusto niya talaga ate mag-speak. So, kaya nahahawa na ako. Pagising ko kanina umaga, puyat-puyat pa kami. Pagising ko, yun bumulaga sa akin yung love letter niya. Saka yung picture namin nung mag-jowa pa kami. Yung picture namin. Patingin. Ay, Tara! Yan, Mga wala pang problema sa buhay yan. Parang print yung yung Facebook talaga na page. Yun yung una na yung picture as Yung profile picture. Tapos ginupit na lang yung excess. Ganon. And then, lastly, syempre gusto kong mag-thank you sa inyo kasi ito na iyak na ako. Iyak na. Here we go. Iyak na yan! Kasi, Yan! syempre, thank you sa tiwala kasi kaya naman tayo nandito kasi nagtiwala kayo to be under my leadership. So, thank you for choosing me as your mentor and being part of the agency. Medyo lumalaki na tayo. I'm really happy kasi medyo nagbubunga na yung mga pinaghihirapan natin. As you know naman na like book club, for example, lahat ng mga ginagawa natin is thinking about the welfare of not just us, di ba? Para din talaga sa mga VAs natin, para sa mga clients natin. And natutuwa ako kasi mas marami na tayong nahahanap na talagang deserving na maging part ng VC. And thankful ako thankful ako kasi alam ko may mga iba na nawala na din, pero alam ko na the Lord has plans for us na alam ko na people sometimes na mawawala sa buhay mo for a reason. And I know na kahit yung mga projects na hindi natin nakukuha, I know it's for a reason. Kaya lahat ng nangyayari sa atin, I'm really grateful. And I know na ito lahat is a blessing sa atin. We're not any different actually. We're just lucky, we're blessed. This is a blessing guys kasi pinagkatiwala sa atin. So we're just merely stewards. Pinagkatiwala sa atin and this is a responsibility that we have to be committed to and i-take into heart natin na tayo ay mga stewards lang. This can be taken from us anytime, any day. But because alam ko na our hearts is in the right place and we're doing this for everybody, for the benefit of everybody. Kaya we're still here. So we're thriving. Pagka 5 years na tayo and I'm looking forward to more years with you guys. And I appreciate everything that you do for VC. Every day na magkakasama tayo,
And sana more clients pa, more VAs pa na ma-hire para mabigyan pa natin ng mas maraming opportunities yung talagang deserving na magkaroon ng trabaho, di ba? So, nung isang araw nga na nagdadrive tayo, di ba, Jana, my God, naglalakad sa ulan, nakapayong, lumalaban pa rin sa araw-araw. Lumalaban sa araw-araw, inaano yung bagyo. Pero Never ibang bagyo para magtrabaho. like naisip nyo ba yung mga mangingisda na kailangan pa rin nilang pumalaot sa dagat kahit may bagyo kasi hindi naman titigil yung gutom pag umuulan, di ba? So maswerte tayo at the comfort of our own home. Nakahiga tayo, komportable, kumikita tayo ng marangal, ng enough to sustain. Marami pa rin guys, actually dito sa bayan namin maraming binaha yung bahay, state of calamity, maraming areas. So we really have to be grateful kung ano yung meron tayo kasi hindi lahat po nabigyan. Yung iba walang choice. It's not because tamad sila, pero wala kasi silang opportunity. Wala silang choice. So you guys have a choice. And every day, you show up for that choice na binigay sa inyo. Show up for your client, for your jobs, do your best. Kasi, again, just like what I have or what you have, anytime pwede yang kunin sa inyo. So don't take that for granted. We're very blessed. And yeah, this is all dahil God is actually watching us and binibless tayo, ginagay ito. And I wish na, and I pray for discernment, for the wisdom in every day, in everything that I do, in every decision that I make. Just know that kahit maging 100 na tayo, ganito pa rin tayo, di ba? Wala pa ring politika, walang mga toxic guys. Wag po tayo mga HR, sana wag tayo mag-hire ng mga toxic para pa rin tayo. Very close-knit na ganitong klaseng samahan. So thank you for being here and looking forward to more years together. Yan. Looking forward sa ating next na get together. Thank you. Thank you so much. Which is next week kasi magpapakain tayong mga bata. So, kailangan natin magkatay ng 3 baka kasi 91 yun, te. 91 yung mga bata. Ang dami ding evacuees dito sa amin. Kasi yung mga tabing dagat na Ay, oo. Doon sa pinagkampihan natin. What if doon na lang tayo tapos i-move ko yung mga bata? Bakit move? Sa kanila yung Okay, kids, magugutom muna kayo next week. Move lang natin. Hindi, i-relocate sila ni Ate Pepper. Dito muna kayo sa Maynila. Yun. Nag-commit tayo sa kanila, so it's okay. Okay. Let's continue. Okay. I guess we're good. Okay na tayo. Thank you, Ying. Thank you, Ying. Happy Ying, birthday sa ulit, effort. ma'am. At sorry na pressure ka namin. Ate Eloy, happy birthday. See you next week. Birthday, Mag-alap ate. tayo sa laundromat mo. Dadali ko yung barong ni Jel. Ingat kayo. See you next week. Happy birthday, Madala ako ate. laundry Yes. next week. Birthday po. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye po. Next week!